What's up mga kaibigan? Once again, Motomaster. So sa video na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa battery ng ating Honda Click. Kung ikaw ay naka Honda Click, applicable sa iyo ang video na ito. So sa ngayon, 11.6 ang voltahe ng ating motor, which is supposedly 12 volts yan. At kapag nag-under tayo, yan, nagwa-warning yung red na, yung warning ng battery, umiilaw. Pero okay naman yung charging natin, umaabot naman yan sa 14.2, 14.3 minsan kapag masyadong high rev. Ayan, okay naman siya. Supposedly dapat yan 14.2 na, yan, ganyan dapat yan. Kaso nga yung baterya natin may problema. At dahil pina-under ko na yan, sa kasunod na pag-under ko niyan, maaaring mawala yan dahil na kargahan ng konti. So 12.6, supposedly dapat ganyan, hindi yung 11.6 or mas mababa pa. Kasi pagka ganun ang voltahe ng inyong baterya, naku, napakadelikado po yun sa ECU natin, lalo itong mga fuel injected. Ayan o, pababa na siya ng pababa, nagdi-discharge na talaga yung baterya ko, at papalitan natin yan. So i-try ko ulit. 11.9 as of now. Ayan, nagwa-warning pa rin. So delikado na yan. Ang pinaka nakakatakot nun mga kaibigan, kapag nag-start kayo at pumalo yan ng 9.5 pababa, medyo nakakasira na yun ng ECU. Minsan puputok yung wiring sa ating ECU dahil kinukulang ng baterya. At yan yung isa sa mga nagiging dahilan. 11.8, tingnan ninyo, kapag inon ko kasi yan, mas kakailanganin ng mas mataas na voltahe, kaya bumababa yan. Tingnan natin yung pinakamababa nya. Okay, di ko napansin. So 11 point something. Ang pinaka mahirap doon, yun nga, sinasabi ko kanina, kapag umabot ng 9 volts lang kapag nag-start kayo, talagang kukulangin ng power yung inyong ECU, at yun ang kinakasira. Minsan mas lumalala yung issue. So 12.1 at naka red pa rin, ibig sabihin talaga ay palitin na yung baterya natin. So papalitan natin yan. Napakadali lang naman magpalit ng baterya mga kaibigan. Ito medyo luma na sa itsura, pero okay na okay pa ito, baterya na ito. Pinagpalitan ko lang doon sa isang motor. So ito ipapalit natin. So ikaw, kung naka Honda Click ka, papalit ka ng baterya, napakadali lang naman na gawin yan, kahit sa kung anong motor mo. Basta hanapin nyo lang kung saan nakalagay yung inyong mga baterya ng motor ninyo, at tanggalin nyo lang yung mga tornilyo na kailangan tanggalin. Kagaya nito, ang hirap niyang tanggalin. Yan o, ang dami ng dumi sa sobrang tagal na hindi napapalitan at hindi na gagalaw. So patayin muna natin yan mga kaibigan, kasi pag hinayaan lang natin yan, tulad ng binanggit ko kanina, yung disadvantage niyan, sisirain ang inyong mga ECU. Kasi nagagalaw ito, kaya mahirap nang tanggalin. Manganganak ng ibang sira kasi pag pinabayaan lang natin na laging low voltage. Grabe ang hirap niya. Dahil ito sa dumi, kaya tingnan nyo, ang hirap niyang tanggalin.
mga buhangin at bato na pumasok na sa ilalim. Yun. Yan. Halatado na hindi na nagagalaw. So parehas lang naman na baterya yan. Parehas ang size. So sa mga naka Honda Click, ang parehas na SG din, parehas ang brand. Ito yung gamit ko, GTZ6V. Yan yung kanyang brand din, maintenance free. Grabe yung dumi. So papalitan ko na lang yan, di ko na ipapakita sa inyo sa video dahil kayang-kaya naman na natin yan. Positive sa positive. Yan, common sense. Kung ano yung tinanggal mo dun na wire, syempre pag red positive, pagka black or itong green wire, pag naka Honda Click kayo, dun yan sa negative. So bakit nga ba kapag nag-start kayo mas bumababa ang voltahe? Ang dahilan po nun, during starting kasi, mas mataas na voltahe ang kinakailangan ng iyong motor para makrank at mapaandar ang iyong motor, dahil nga gumagamit tayo ng starter. Pero dito kasi sa ating Honda Click, napakatipid niya na sa baterya, not like dun sa traditional na starter na mas mataas talaga na voltahe ang kinakailangan kapag nag-start kayo. Yun yung dahilan. So far sa ngayon, na 11.9, 11.8 pa nga, kasi nga sa kalumaan din ng bateryang ito ay since na nakuha natin itong motor na ito, yan pa yung original na baterya niya. 4 years, mag 5 years na ang motor na ito at ngayon pa lang natin papalitan. Isa sa dahilan kung bakit nagkakaganyan kapag hindi laging nagagamit yung motor nyo, ito kasi na-stuck ito for many weeks. Kaya yun, mas madaling masira ang baterya kapag hindi nagagamit ang motor, at lalo kung hindi nalulong ride. Ginagamit mo man, laging maikli ang distansya lang. Yun ang dahilan kung bakit nasisira ang baterya natin, nagkukulang siya. Mas mataas pa yung nagamit mo during starting, cranking, tapos ginamit mo siya, napakaikli lang. Kaya pagbalik, i-off mo na naman, then gagamitin mo na naman, mas mataas na voltahe yung na bawas mo, tapos hindi nakargahan kasi nga maikli lang yung biyahe mo. So yun lang mga kaibigan, tips lang sa pagpalit ng baterya dito sa ating Honda Click, at kung paano maiwasan yung mga ganyang senaryo, at kung ano ang epekto kapag pinabayaan lang natin. Tulad sinabi ko kanina, pwedeng masira ang iyong ECU, lalo itong mga Honda Click, napaka-sensitive po nito. Kaya kailangan sapat yung voltahe na nandyan sa baterya natin during cranking, during starting ng ating motor.